Mahilig ako sa paglalakbay. Mahilig ako sa pagsusurf. Pero dun mismo sa puntong, nagtatagpo ang dalawa. Para sa akin, yun ang pinakamagandang sandali. Iyon ang patuloy kong hinahabol. Si Mikaela Jones, isang masigasig na surfer na malalaking alon na kilala sa pagkuha ng mga nakamamangang larawan mula sa loob ng mga kumukurbang barel ng alon, ay pumanaw na sa edad na 44 matapos ang isang trahedyang aksidente sa surfing sa Indonesia. Isa siyang mapagkumbabang alagad ng sining. Ang kanyang mga larawan ay kamangha-mangha. Ayon sa nagdadalamhating ama niya, inaalala ang galing ni Mikaela sa surf photography. Si Jones, profesional na surfer mula Hawaii. Kilala siya sa pagsugal ng buhay para makakuha ng larawan at video mula sa kaibuturan ng barrel ng alon. Makikikita sa kanyang Instagram ang resulta ng kanyang mapangahas na trabaho. Napakalinaw ng mga kuhang nakatanaw, pait-aas sa mga alon na kumukurba at bumubuo ng mga tubong pumapalibot sa kanya habang nakayuko siya sa kanyang tabla. May mga larawang nagpapakita ng magagandang pagsikat at paglubog ng araw sa dulo ng lagusan ng alon sa harap niya. Tinawag ng kapwa surf photographer mula Hawaii na si Woody Woodward na kamangha-mangha ang fotografiya ni Mikaela Jones at binigyang diin ang isang kuha bilang pinakamahusay na surfing photo na nakita niya. Ang larawan sa pabalat ng Surfer's Journal ay nagpapakita kay Jones sa loob ng turkesa na barrel, nakaunat ang kaliwang braso sa pader, sinasalamin ang liwanag ng umaga at ang kanyang anino. 10 puntos sa surfing, 10 puntos sa technical na aspeto ng fotografiya at 10 puntos sa konsepto, sabi ni Woodward. Ito na, walang duda, ang panalong larawan sa Olimpiko sa lahat ng panahon. Nagsimula ang hilig ni Jones sa pagsusurf sa dagat nung siya ay bata pa na lumaki sa Kailua, sa silangang baybayin ng Oahu. Nagsimula siya mag-surf noong 7 o 8 taon siya at sumali na sa mga amateur na paligsahan noong maaga pa lang siyang teenager. Nanalo siya ng 2 national title sa boys, 12 and under division, patunay ng galing niya sa surfing. Sa kanyang kabataan, si Mikaela Jones ay naging profesional at nakuha niya ang mga sponsorship na nagtulak sa kanya mag-surf sa malalaking alon at tuklasin ang mga destinasyong tulad ng Tahiti, Fiji, South Africa at Galapagos Islands. Ipinapakita ng Surf Magazine ang kanyang pagsuong sa malalaking alon at matitinding aerial moves. Ipinapakita ng mga nangunguna ng surf brand ang kanyang larawan sa kanilang mga patalastas. Pero si Mikaela Jones ay nangarap ng igit pa sa pagsakay lang sa malalaking alon. Nais niyang idokumento ang karanasan mula mismo sa loob ng mga dambuhalang alon na sinusubukan niyang paamuin. Sinimulan niyang ikabit ang mga kamera sa kanyang surfboard noong dekada 90 para makuha ang mga point of view shots habang siya ay nagsusurf. Matapos maimbento ang GoPro, nakuha ni Mikaela ang sponsorship mula sa kumpanya at gumamit ng maraming GoPro para gumawa ng 360 degree na mga larawan. Ang galing at pagkamalihay ni Jones sa kamera ay kapantay ng tapang niya bilang surfer. Pinalawak niya ang limitasyon ng surf photography, nag-iimbento ng paraan para mailagay ang sarili sa gitna ng alon. Kahit revolusyonaryo, may panganib at kapalit ang ganitong paraan. Si Mikaela Jones ay muntik nang malunod sa isang pagkakataon matapos ang isang matinding wipeout, inilarawan niya ang traumatic na karanasan bilang isang karanasang parang humiwalay siya sa sariling katawan. Lumilipad siya sa langit at nang tumingin siya pababa, nakita niyang lumulutang ang kanyang katawan sa dagat ayon sa pagkukwento ng kanyang ama. At pagkatapos ay narinig niya ang kanyang mga anak na babae na tinatawag siya, "Daddy, umuwi ka na." Pagkatapos bumalik siya sa katawan niya. Sa hindi malamang paraan, muling nagkamalay si Jones at inanod siya ng mga alon papunta sa bahura. Kahit muntik nang mamatay, hindi napigilan ni Mikaela Jones na sumubok sa malalaking alon at kunan ito mula sa loob palabas. Parang isang sakit ayon kay Mikaela. Kapag dumating ka sa matagal mong pinag-aral ang lugar, nandoon na ang tamang alon at hangin at handa kang magpadel palabas sa perpektong alon na wala kang kasabay, yon ang pinakadiwa nito. Doon ko nakukuha ang hinahanap kong tama. Sa isang profile sa Surfer's Journal noong 2014, inilarawan si Mikaela Jones bilang mapangahas na surfer na naghahanap ng perpektong alon sa kapanapanabik na paglalakbay. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa Hawaii, nilibot ang Papua New Guinea, Panama, Sri Lanka at Azores at idinukumento ang tagumpay sa pagsusurf sa bawat lugar. Binanggit ng artikulo ang tagumpay niya sa Sumatra kung saan nakuha niya ang maraming cover shots at mahusay siyang sumakay sa malalakas na alon. Si Ginoong Jones, isa sa mga tagapangunang free surfer ng kanyang henerasyon, ay kabilang sa grupo na umiikot sa mundo para maghanap ng magagandang alon at habulin ng bagyo para sa kamangha-manghang mga larawan at video. Naging tanyag siya sa kakaibang point of view shot at technique na parang pelikula na nagbibigay ng matinding adrenaline sa mga nanonood habang kasabay siya sa pagsakay sa mga barrel.
Ang paghahanap ni Micaela Jones ng pinakamainam na alon ay nagdala sa kanya sa Mentawai Islands noong Hulyo 2023. Matatagpuan sa kanlurang baybay ng Sumatra sa Indonesia, ang Mentawai Islands ay naging paraiso ng mga surfer dahil sa kanilang perpektong lokasyon para saluhin ang mga alon at lumika ng perpektong kondisyon para sa surfing. Matatagpuan ang mga isla sa Indian Ocean sa swell corridor sa pagitan ng Sumatra at Australia kung saan nagsasama ang malalaking alon ng Indian Ocean. Naglakbay ang mga alon ng libu-libong milya ng walang hadlang, kaya malalaki at malalakas ang dating nila sa Mentawai. Kapag tumama ang alon sa malalapit na isla, nakatuon ito sa ilang tuktok at kanal, kaya nabubuo ang mahahabang barrel na alon sa mundo. Ang Rifles at Lances Ride ay nagbibigay ng sakay na lagpas 1 milya kung maganda ang kondisyon. Dahil sa proteksyon ng mga isla, hindi ganong lantad ang surf at nananatiling makinis ang ibabaw nito. Ang gubat at coral reef na puno ng buhay dagat ay nagbibigay ng magandang tropical na tanawin. Dati, kakaunti lang ang nakakapunta sa malayong surfing utopia na ito, pero ngayon, dahil sa pagdami ng surf charter, mas marami nang nakakaranas ng dating lihim na mga alon. Para sa mga surfer na malalaking alon na naghahanap ng sukdulang pakikipagsapalaran, ang mga isla ng Mentawai ay naghahatid ng walang kapantay na paraiso. Ang plano ay manatili sa mga isla, Hunyo 30 hanggang Hulyo 10 para sa di malilimutang surfing adventure. Isang trahedya ang naganap na humapaminsalang weekend. Sabi ni Imar Abelera, may-ari ng kalapit na resort na tumulong kay G. Jones, si Micaela ay nasa tubig kasama ang pamangkin at ibang surfer sabik sa mga alon. Sa gitna nila, isang kahangahangang 8 talampakang alon ang lumitaw at ipinakita ni Jones ang kanyang pambihirang kaalaman at pasensya, pinili niya ang tamang alon na gusto niya. Noong linggong yon, dahil puno ang resort, hindi sumama si G. Abelera kina G. Jones at iba pa sa tubig, di tulad dati. Nakatanggap ako ng tawag, sabi niya. Matindi ang pinsala ni Micaela Jones. Humingi siya ng tulong. Kalmado siyang nagsabi, sa tingin ko, nahiwa ang arterya ko sa iba pang tao sa tubig. May paparating pang mga alon. 4 ang tumulong sa kanya sa tubig pero mag-isa niyang hinarap ang 2 alon. Tinanggal niya ang board leash para hindi siya tamaan at nakalusot siya. Sa pamamagitan ng board at bangka, dinala si G. Jones sa Pampang kung saan sinalubong sila ni G. Abelera at ikinuwento sa kanya kung paano nangyari ang madugong insidente sa tubig. Nakalulungkot mang hindi bihira ang nakamamatay na mga hiwa mula sa fins ng surfboard pero kilala si Jones sa pagpapanatiling matalim na parang labaha ang kanyang fins para makagawa ng mas matitinding liko sa mukha ng alon. Kapag pinagsama ang matinding puwersa ng tubig, madaling makalalagos ang mga fins sa mga braso o binti ng isang surfer. Hinihintay niya yon ayon kay G. Abelera. Talagang alam niya kung anong klaseng alon ang gusto niya. Matiyaga siya, nakuha ang alon, pumasok sa barrel pero hindi siya nakalabas. Sabi niya, bumagsak ng sabay ang alon. Napag-alaman namin yung fin niya ang tumama at naputol ang pangunahing ugat nung nahulog siya. Nang bumagsak si Micaela Jones sa alon, ang matalim na fin ng surfboard niya ay sumugat sa kanyang femoral artery na nagbibigay ng dugo sa mga binti. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat sa tubig at sumakay sila ng ambulansya papuntang maliit na ospital, 6 na milya ang layo. Dahil sa labis na pagdurugo, halos di na humihinga at nawalan ng malay si Micaela. Minadaling gumawa ng tourniquet gamit ang tali ng surfboard at kahoy para mapigil ang matinding pagdurugo mula sa 4 na pulgadang lalim ng sugat sa binti. Isang oras naming sinubukan na buhayin siya, sabi ni Ginoong Abelera. Ayon kay Dr. Martin Schreiber, propesor ng siruhiya at direktor medikal ng trauma sa Oregon Health and Science University School of Medicine, mahalaga ang femoral artery para sa daloy ng dugo sa binti at delikado kapag ito ay naputol. Maaring magdulot ito ng mabilis at nakamamatay na pagdurugo. Dahil nasa singit ang common femoral artery, hindi epektibo ang tradisyonal na tourniquet para pigilan ang pagdurugo. Ayon kay Dr. Schreiber, mahalaga ang matinding presyon sa pag-aasikaso ng ganitong pinsala. Madalas pinapayuhan ang mga surfer na gumamit ng liha para mapurol ang mga gilid ng kanilang mga palikpik kung masyadong matalim upang mabawasan ang panganib ng malulubang pinsala sa tubig. Nilalayo ng mga pag-iingat na ito na gawing mas ligtas ang surfing at mabawasan ang mga panganib nito. Kahit binigyan ng oxygen, chest compressions at iba pang pagsubok, malungkot na pumanaw si Micaela Jones noong Hulyo 2023. Si Kayla Ashton, pamangkin ni G. Jones na kasama niya sa liblib na rayon, ay nagsabing isa yon sa pinakamahirap na lugar na nasurfan nila. Sa kabila ng pagsisikap ni Kayla, ipinahayag niya sa Instagram ang panghihinayang at inamin na ginawa niya ang lahat, ngunit hindi napigilan ang malungkot na pangyayari. Sa isa sa huling post niya, kinuna ni Micaela Jones ang sarili habang nakatayo sa surfboard habang nagsasara sa paligid niya ang pader ng isang alon. Panahon na para mabuhay, isinulat niya. Bukod sa pamilya niya, sabi niya, surfing lang ang kailangan niya.
Malaki ang epekto ng pagkawala ni Michaela Jones sa surfing community kung saan nagkamit siya ng karapat-dapat na reputasyon dahil sa kanyang malikhaing at kapanapanabik na mga bidyong kuha mula sa kanyang pananaw. Patunay ng kanyang talento at pagmamahal sa sport ang mga gawa niya na pinag-usayan niya ng mahigit isang dekada bago nakipagtambalan sa GoPro. Nagluksa ang mundo ng surfing sa pagkawala ng isang dakilang talento at mapangahas na espiritu na nag-iwan ng hindi malilimutang bakas sa sining ng surf cinematography. Naiwan si Michaela Jones ng asawang si Emma at mga anak na babae nilang sina Bella at Violet na palipat-lipat ng tirahan sa Bali at Hawaii. Iniwan niya ang ama, nakatatandang kapatid na babae at dalawang nakababatang kapatid na lalaki matapos pumanaw ang ina niyang si Violet noong 2011. Nakakahanap ng ginhawa ang pamilya niya sa makasaysayang ambag ni Michaela sa surf photography at walang katapusang inspirasyong ibibigay niya sa mga susunod pang henerasyon ng mga surfer.